Ang kapatid mo na, si Leo, ang bagong CEO, Maya. Bawat salita ni Papa ay parang libong karayom na tumusok sa puso ko. Sa gitna ng opisina kong mismong ako ang nagdisenyo, kung saan ang bawat piraso ay pinili ko, dito, sa lugar ng aking tagumpay, ako ay winasak. Nakatitig ako sa ngiti ni Papa, isang ngiti na hindi na niya kayang itago, at sa likod niyon ay nakita ko ang tagumpay ni Leo, ang kapatid kong walang ginawa kundi ang magpabaya. Ang Pioneer Innovations, ang kumpanyang binuo ko mula sa wala, na ngayon ay halos 2.8 bilyon ang halaga, ipapasa niya sa kapatid kong walang pakialam. Hindi ako nagsalita, hindi ako gumalaw. Ngunit sa bawat ugat ng aking katawan, naramdaman ko ang paglamig ng aking dugo, ang pagliliyab ng isang apoy na hindi ko kailanman inakalang magiging akin. Walang luha. Walang sigaw. Tanging isang tahimik, napakalamig na pangako, babangon ako. Magbabayad sila. At sisiguraduhin kong sa kanilang pagbagsak, wala silang matitira. Isang banta na mas tahimik pa sa hininga, pero mas malakas pa sa kulog. At iyon ang simula ng lahat. Bilang isang babaeng nagsisimula pa lang sa aking karera, madalas akong mapuri sa aking itsura. Ang mahaba, itim at makintab kong buhok ay laging bumabagsak sa aking balikat, matangos ang aking ilong, at ang aking mga mata ay parang dalawang kumikinang na brilyante na laging nakatuon sa aking mga pangarap. Pero kahit gaano pa kadalas akong sabihan na napakaganda mo, Maya, hindi kailanman naging priority ang pisikal kong anyo. Ang tanging nakikita ko sa salamin ay isang ambisyosang babae na may napakalaking pangarap, pangarap na binabahagi ko sa aking ama, si Mang Tonyo. Siya ang haligi ng aming pamilya, isang batikang negosyante na, sa kabila ng kanyang edad, ay may matalas pa ring isip at hindi natutulog na ambisyon. Simula pagkabata, sinanay niya akong maging matatag, matalino at mapamaraan. Ang aming relasyon ay hindi lang ama at anak, kami ay magkasama sa lahat, higit sa lahat, sa negosyo. Siya ang aking mentor, ang aking inspirasyon, at ang bawat tagumpay niya ay tagumpay ko rin. Naaalala ko pa ang mga araw na nasa maliit pa lang kaming opisina, isang silid na may 2 lumang lamesa, isang digulong na upuan na lagi kong ninanakaw kay Papa para mag-ikot-ikot, at isang putol-putol na whiteboard na puno ng aming mga ideya at pangarap. Wala pa kaming pangalan noon. Wala pa kaming formal na kumpanya. Pero mayroon kaming pangarap. Ang pangarap na lumikha ng isang bagay na magbabago sa industriya ng teknolohiya, isang bagay na magiging tatak ng aming pamilya. Araw-araw, pagkatapos ng klase, dumidiretso ako sa opisina namin. Imbes na makipaglaro sa ibang bata, pinipili kong magbasa ng mga libro tungkol sa negosyo, mag-aral ng market trends, at magplano ng mga stratehiya kasama si Papa. Kung mayroon mang pagliliwaliw noon, ito ay ang pag-aaral ng data at paggawa ng mga presentation. Unti-unti, bumuo kami ng aming kumpanya, ang si Pioneer Innovations. Hindi ito madali. Maraming gabi akong hindi natutulog, laging lumalaban sa deadline, nagsusuri ng mga financial report hanggang sa sumakit ang aking mga mata, at nakikipag-ugnayan sa mga kliyente sa iba't ibang panig ng mundo. Nakita ko ang bawat hirap, bawat tagumpay, bawat pagbagsak, at pagbangon ng Pioneer. Ang bawat milestone, mula sa una naming milyon hanggang sa bilyon-bilyong halaga nito ngayon, ay dugot pawis ko. Naaalala ko pa ang pagpirma namin sa unang malaking kontrata, ang paglulunsad ng aming unang matagumpay na software, ang pagdami ng aming empleyado, bawat isa ay tila bahagi ng aking kaluluwa. Alam kong hindi lang ako nagtatrabaho para sa pamilya, nagtatrabaho ako para sa isang legacy. At ang legacy na iyon ay akin, binuo ng aking mga kamay, sa ilalim ng gabay ng aking ama. Ang kapatid ko naman, si Leo, ibang-iba siya sa akin. Siya ang panganay, pero walang anumang interes sa negosyo. Mas gusto niya ang maglakwat sa, mamasyal, at gumastos ng pera na hindi niya pinaghirapan. Siya ang tipo ng tao na madaling makakuha ng papuri kahit sa maliit na bagay na nagawa niya, at si Papa, sa kabila ng kanyang pagiging disiplinado sa akin, ay tila may soft spot kay Leo. Palagi siyang pinagbibigyan kahit nakitang-kita ang pagkukulang niya. Hindi ko naman ito masyadong pinapansin noon. Akala ko, sadyang iba lang ang hilig ng bawat tao, at balang araw ay makikita rin ni Leo ang halaga ng pagtatrabaho. Akala ko, kahit anong mangyari, mananatiling matatag ang pundasyon na binuo ko para sa Pioneer. Ngunit laking mali ko. Nagsimula ang lahat sa maliliit na bagay na unti-unting lumaki, parang mansa na kumalat sa isang bagong damit.
Una, napansin kong laging pinupuri ni Papa si Leo sa mga meeting, kahit na wala naman itong konkretong ambag. Magaling, Leo. Malaki ang maitutulong niyan sa kumpanya, sasabihin niya, sabay tapik sa balikat ni Leo, kahit na ang ideya ay galing sa isa sa mga junior staff na aking pinagsabihan at ginabayan. Medyo kumunot ang noo ko, pero pinabayaan ko na lang. Siguro, matanda na si Papa, at gusto lang niyang pasayahin ang kanyang panganay na anak na tila hindi na niya masyadong nakakasama. Pero nagtuloy-tuloy. Isang araw, habang nagpe-present ako ng isang bagong marketing strategy na pinaghirapan ko ng buwan, biglang sumingit si Leo. Alam nyo, sa tingin ko, mas maganda kung idagdag natin ang ideyang ito, sabay banggit ng isang maliit na detalye na bahagi na ng aking presentasyon pero hindi ko pa nababanggit. Napasmile si Papa. Ayan, Leo. Ang ganda ng isip mo. Bakit hindi natin subukan yan? Parang may kung anong kumirot sa dibdib ko. Hindi naman sa inaaangkin ko ang lahat ng ideya, pero ang kunin ang maliit na bahagi ng akin at gawing parang galing sa kanya, iyon ang nagsimulang manginis sa akin. Ramdam ko ang pag-init ng aking pisngi pero pinigilan kong magkomento. Nagsimula ring manghimasok si Leo sa mga proyekto ko. Kung dati ay basta lang siya pumapasok at lumalabas, ngayon ay laging may opinyon. Maya, sa tingin ko, mas maganda kung gawin natin ganito ang design, bakit hindi mo tanungin si ganito, sa tingin ko mas magaling siya. Ang problema, ang mga taong tinutukoy niya ay mga kakilala niya lang, walang sapat na karanasan, at kadalasan ay mas nakakasama pa sa proseso. Ilang beses ko siyang sinubukang kausapin ng pribado. Leo, may sistema tayo. May proseso ang bawat departamento. Hindi ito basta-basta. Ngiti lang ang isinasagot niya. Yung ngiting parang sinasabi na, alam kong naiinis ka, pero wala kang magagawa. Akin ang pabor ni Papa. Ang pinakamalaking pagbabago ay kay Papa. Dati, siya ang laging nakasuporta sa akin, siya ang laging nagtatanong kung paano ako makakatulong, at laging nagbibigay ng payo na may kasamang pagmamahal. Ngayon, parang lumiliit ang mundo niya kay Leo. Kapag nagrereklamo ako tungkol kay Leo, sasabihin lang niya, Maya, kapatid mo yan. Huwag mong masyadong isipin. Parte lang yan ng paglaki niya sa kumpanya. Ang kanyang mga mata ay parang may itinatago, at ang kanyang ngiti ay hindi na kasing init gaya ng dati. Nagtatanong ako sa sarili ko, may alam ba si Papa na hindi ko alam? Bakit bigla siyang nagbago? Bakit pakiramdam ko ay may bumubuo silang lihim na balak na ako ang magiging biktima? Hindi ko pa maintindihan noon ang lahat, pero ramdam ko na may mali. May isang malaking ulap na unti-unting bumabalot sa aming kumpanya at sa pamilya namin. Ang maliliit na inis ay unti-unting lumala, naging nakakabahalang pangyayari na nagpatunog ng alarma sa aking isip. Minsan, isang mahalagang proposal na pinaghirapan ko ng ilang linggo para sa isang malaking kliyente ay biglang naglaho mula sa aking computer. Imposible iyon dahil laging may backup ang lahat ng files ko, at mayroon akong pinakamahigpit na security protocols sa aking workstation. Nang tanungin ko si Leo, nagkunwari siyang nagtataka, ha? Nawala. Baka hindi mo lang nasab ng maayos, Maya. Ang gulo mo talaga minsan. Ang kanyang mga mata ay nagkislapan at alam kong siya ang may gawa. Pagkatapos noon, nakita ko siya nakausap ang isang kasamahan sa isang sulok ng opisina, at nagbulungan sila habang pasulyap-sulyap sa akin, ang kanilang mga labi ay halos pumutok sa pagpigil ng tawa. Nagsimula rin siyang magkalat ng tsismis, hindi direkta, kundi sa paraang mas masakit at mas mapanira. Hindi direktang pag-atake, kundi mga pahiwatig na tila nagpapababa ng aking kredibilidad. Masyadong seryoso si Maya, hindi siya fleksible, maririnig ko sa mga pasilyo mula sa mga taong tila inutusan lang na magkalat. Ang hirap niyang kausapin palaging tama. O kaya naman, akala mo yata siya ang may-ari ng lahat, may Papa naman. Ang mga salitang ito ay unti-unting umabot sa akin, at ang mga mukha ng aking mga staff ay nagsimulang magbago, mula sa paggalang, naging pagdududa, at minsan, pag-iwas. Pakiramdam ko ay unti-unti akong nilalayo sa mga taong pinagkakatiwalaan ko. Sinubukan kong diretsahan si Papa tungkol sa mga isyu ni Leo. Isang gabi, habang naghahapunan kami sa isang mamahaling restaurant na regalo ko pa sa kanya, sinabi ko, Papa, kailangan nating kausapin si Leo. Hindi na maganda ang mga ginagawa niya sa kumpanya. Nakakaapekto na sa morale at sa ating reputasyon.
Tiningnan niya lang ako nang walang anumang ekspresyon, ang kanyang paboritong alak ay tila mas mahalaga pa kaysa sa aking sinasabi. Sa isang tinig na malamig at parang hindi na siya ang dati kong papa, sinabi niya, Maya, magpahinga ka na. Masyado kang nag-stress. Hayaan mo na si Leo. Gusto lang niyang matuto. Parang may tabing na bumaba sa aming pagitan. Pero ang kipagkatutot ni Leo ay lalong lumala. May isang pagkakataon na may bagong kagamitan kaming bibilhin na gagamitin sa aming ET&% department. Ako na ang nag-finalize ng lahat ng deal sa supplier, siniguro ang pinakamagandang presyo at kalidad. Nang araw ng delivery, iba ang dumating. Mas luma, mas mababa ang kalidad at mas mahal. Nang tanungin ko kung bakit, sinabi sa akin ng supplier na si Leo ang nakipag-usap at nagpabago ng order, at sinabi raw nito na ipumayag si Maya at walang problema. Naramdaman ko ang pagtaas ng init sa aking ulo, ang pagdilim ng aking paningin. Ito ay direktang sabotahe at hindi na ito aksidente. Mas lalo akong naghinala. Simula noon, mas naging mapagmatsyag ako. Sinuri ko ang bawat galaw ni Leo, ang bawat desisyon ni Papa. Ang dating bukas na relasyon namin ni Papa ay parang unti-unting nagsara. Hindi na siya nagtatanong tungkol sa aking mga plano para sa kumpanya. Mas madalas siyang kausapin si Leo ng pribado sa loob ng kanyang sariling opisina, at kapag lumalapit ako, bigla silang mananahimik at magbabago ng topic. May kung anong nagba-flash sa mga mata ni Leo, isang uri ng tagumpay na hindi ko maintindihan na parang nagpaplano sila ng isang malaking bagay. Alam kong may malaking bagay silang itinatago at alam kong ako ang sentro ng kanilang masamang plano. Ang tanong lang, ano? At paano ko sila mapipigilan bago pa mahuli ang lahat? Hindi na ito maliliit na pangyayari na maaaring balewalain. Ang lahat ay lumaki, naging hayagan ang pagpapahirap sa akin ni Leo, na sinusuportahan ng hindi ko maintindihan na pagbabago kay Papa, parang may kung anong makapangyarihang puwersa ang bumabaluktot sa kanilang mga isip. Isang umaga, pumasok ako sa opisina at nalaman kong inilipat na ang aking tanggapan. Mula sa aking executive office na may view ng buong lungsod, kung saan kitang-kita ang pagdami ng mga gusali at pag-unlad na nagpapatunay ng aming tagumpay, inilipat ako sa isang mas maliit na silid sa dulo ng pasilyo. Malayo sa sentro ng operasyon, parang isang bodega. Walang bintana, walang sapat na espasyo. Nang tanungin ko ang EC, sinabi nilang utos ni Sir Leo para raw sa bagong reorganization. Hindi na ako nakapagpigil. Direkta akong lumapit kay Papa, ang aking mga kamay ay nanginginig sa galit. Papa, ano ang ibig sabihin nito? Tanong ko, halos hindi na makahinga sa galit. Bakit inilipat ang opisina ko nang walang paalam? At bakit si Leo ang nag-uutos na parang siya na ang may-ari ng lahat? Tiningnan niya lang ako nang walang anumang ekspresyon, ang kanyang mukha ay parang gawa sa bato. Maya, mas praktikal yan. Kailangan ni Leo ng mas malaking espasyo para sa kanyang bagong proyekto, isang proyektong pangmatagalan na makakatulong sa kumpanya. Bagong proyekto, bulong ko, hindi makapaniwala. Wala siyang alam sa mga proyekto. Ako ang nagpaplano ng lahat ng ito. Sino ang magpapaniwala sa kanya? Mula ngayon, mas magiging aktibo na si Leo sa operasyon ng Pioneer, anya, at sa tinig niya ay mailamig na hindi ko kailanman narinig mula sa kanya. At kailangan niyang matuto na mamahala. Ito ang proseso ng paglipat ng kapangyarihan. Hindi iyon pagkatuto. Iyon ay pagpapababa sa akin. Iyon ay pagtatanggal sa aking sariling imperyo. Ilang araw pagkatapos nito, isang email ang dumating sa lahat ng department heads, isang memorandum na naglilimita sa aking otoridad sa ilang bahagi ng kumpanya, lalo na sa mga pampinansyal na desisyon at mga bagong inobasyon. Ang mga desisyong dati ay ako ang nagpapasya at ako ang huling nag-aapruba, ngayon ay kailangan ko nang ipasa kay Leo para sa huling apruba nito. Ramdam ko na parang pinipilayan nila ako. Pinipigilan nila ang bawat galaw ko, bawat hininga ko. Hindi na ako nagtanong, hindi na ako nakipagtalo. Sa halip, nagsimula akong kumilos ng palihim, parang anino sa aking sariling kumpanya. Gabi-gabi, pagkatapos umuwi ng lahat, nananatili ako sa opisina. Hindi na sa aking bagong maliit na opisina, kundi sa ibang lugar, nag-a-access ng mga file ng kumpanya mula sa mga lumang server na alam kong hindi nila masyadong ini-monitor. Sinusuri ko ang bawat transaksyon ni Leo, bawat email na ipinapadala niya, at bawat dokumento na pinirmahan niya. Nakita ko ang mga irregularities,
ang mga malalaking bayarin para sa mga di makatwirang consulting fees, sa mga kumpanyang walang pangalan, ang mga palihim na paglilipat ng pera sa mga account na hindi ko kilala, at ang mga meeting na hindi nakalista sa official calendar, pero may mga flight details patungo sa Singapore at Hong Kong, mga lugar kung saan naroon ang aming mga kakumpetensya. Nagsimula rin akong kausapin ang mga loyal na staff ko ng palihim, sa mga coffee shop at labas ng opisina. May kakaiba ba kayong napapansin sa mga nangyayari? Tanong ko. Unti-unti, naglabas sila ng kanilang mga alalahanin, ang pagbabago sa mood ni Papa, ang pagmamayabang ni Leo, ang mga kakaibang desisyon na walang paliwanag na nagdulot ng pagkalito sa operasyon. Alam kong hindi ako nag-iisa. Alam kong may mga kakampi pa ako na naniniwala sa aking pamamahala at sa direksyon ng kumpanya. Habang nagtitipon ako ng ebidensya, nagsimula rin akong magplano. Kung ipipilit nila akong umalis, sisiguraduhin kong babalik ako ng mas malakas. Tahimik akong nakipag-ugnayan sa ilan sa aming pinakamalalaking kliyente, sinigurado ang kanilang tiwala sa akin at ipinahiwatig ang posibleng, malaking pagbabago na mangyayari sa Pioneer. Gumawa ako ng mga backup ng lahat ng aming intellectual property, ang mga software, ang mga diskarte, ang lahat ng aming inobasyon, kabilang ang mga prototype na wala pa sa official records. Alam kong darating ang araw na magagamit ko ito. Naramdaman ko ang bawat piraso ng ebidensya na hawak ko na nagbibigay sa akin ng lakas. Ang kanilang panloloko ay magiging kanilang bitag. Ang malaking pagbabago ay dumating ng hindi inaasahan sa isang simpleng folder na naitago ni Leo sa kanyang lumang drawer sa dating opisina niya. Isang gabi, habang naghahanap ako ng isang nawawalang dokumento, na sa pagkakaalam ko ay wala na siyang ginagamit sa lumang office niya, nakita ko ang isang folder na may nakasulat na "secret" sa pulang marker. Ang folder ay nakatago sa ilalim ng tumpok ng mga luma at walang kwentang papeles. Kinuha ko ito, ang aking puso ay bumibilis sa kaba. Sa loob ay may mga papeles na nagpatigil sa paghinga ko, na halos ikapatalon ko sa gulat. Ito ay mga draft na kontrata, mga financial projection, at mga confidential memo. Hindi lang pala simpleng paglilipat ng ari-arian ang plano ni Papa at Leo sa kabilang kumpanya. Hindi lang simpleng pagbenta ng assets. Ang totoo ay nagpaplano silang ibenta ang buong Pioneer Innovations sa isang kakumpetensya sa napakababang halaga at pagkatapos ay sasabihin sa lahat na bumagsak ang kumpanya dahil sa kapabayaan ko. Ang mas masakit, nakasaad sa mga kontrata na ako, bilang Chief Operations Officer, ay sadyang ipapakita bilang dahilan ng pagkalugi at ang pangalan ko ay gagamitin para sirain ang aking reputasyon sa buong industriya. Si Leo naman, ang magiging tibayani na magliligtas sa kumpanya, at siya ang magiging bagong CEO ng restructured company sa ilalim ng bagong ownership. Isang dummy CEO lang siya, isang puppet para sa kanilang masamang balak. Ang pera ay pupunta sa kanilang bulsa, at ako ang magiging scapegoat. Nahihilo ako. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay, ang pagkirot ng aking ulo. Hindi lang pala ito tungkol sa pera o kapangyarihan. Personal ito. Gusto nilang sirain ako, ganap na sirain ang aking pangalan at ang aking kinabukasan. Gusto nilang gawin akong katawa-tawa at tanggihan ang lahat ng aking pinaghirapan sa loob ng maraming taon. Tiningnan ko ang mga petsa sa mga dokumento. Nagsimula pala ang plano nila matagal na, marahil ay simula pa lang noong nagsimula akong gumawa ng pangalan sa kumpanya at nakikita na nila ang potensyal ng Pioneer. Bawat pagpuri ni Papa kay Leo, bawat paglilimita sa aking otoridad, lahat iyon ay parte ng kanilang malaking iskema. Ang bawat ngiti, bawat pakiusap ay isang panluloko. Pero may isang bagay sa folder na nagpalakas ng loob ko, isang maliit na detalye na nagbigay sa akin ng pag-asa. Isang nakahiwalay na dokumento, isang patent application. Ito ay para sa bago naming revolutionary software na Quantum Leap, isang teknolohiya na ako, at ang aking maliit na team ang nag-develop sa loob ng maraming taon. Ito ang pinakamahalagang asset ng kumpanya. Ang nakakapagtaka, hindi ito kasama sa mga kontratang ibebenta. Bakit? Dahil akala siguro nila ay hindi ko ito mapapansin, o kaya hindi nila alam ang halaga nito. Pero ang pinakamahalaga, ang patent ay nakapangalan sa akin, hindi sa kumpanya, dahil sa isang lumang kasunduan namin ni Papa noong nagsisimula pa lang kami, na ang lahat ng bagong ideya na ako mismo ang nagtrabaho at nag-develop ay mananatili sa aking pangalan.
Isa iyong malaking pagkakamali sa kanilang bahagi. Isang pagkakamali na nagbigay sa akin ng pinakamalaking sandata, ang huling baraha na magpapabago ng lahat. Napangiti ako ng mapait. Ang kanilang plano ay magiging kanilang bitag at ako ang magiging tagahawak ng susi. Ang araw ng board meeting ay dumating na tila isang huling hininga ng bagyong aking ipinipigil. Ang araw na iyon ay dapat na maging pagdiriwang ni Leo, ang kanyang key coronation bilang CEO. Nakasuot ako ng isang itim na business suit na nagpapatingkad sa aking seryosong aura at nagtatago ng galit na nanginginig sa aking katawan. Maganda ako, alam ko iyon, ngunit ngayon, ang kagandahang iyon ay may bakas na matalas na talino at hindi matatawarang determinasyon. Pumasok ako sa boardroom na tahimik, ang bawat mata ay nakatitig sa akin. Nandyan si Papa, nakangiti, tila nagtataka kung bakit ako naroon, ang kanyang tingin ay halos walang pakialam. Nandyan si Leo, mayabang ang ngiti sa labi, handang-handa na kunin ang lahat ng hindi kanya. Nagsimula ang meeting. Pinag-usapan ang financial reports, ang mga peking report na pinakita ang pagbagsak ng ilang department na akala nila ay ako ang maihawak. Nagsalita si Papa, ipinagmalaki si Leo, ang kanyang bagong pananaw para sa kumpanya, na tila binubulag ang kanyang sarili sa katotohanan. Pagkatapos, si Leo na mismo ang tumayo, ipinahayag ang kanyang mga plano para sa Pioneer, na karamihan ay galing sa mga ideya ko, at ipinipresenta niya ngayon bilang kanyang sarili. Ang mga board members ay tila kumbinsido, ang iba ay tila nagtataka, lalo na ang mga dating nakikipag-ugnayan sa akin. Salamat sa inyong lahat, sabi ni Leo, ang kanyang ngiti ay halos umabot sa kanyang tainga, at halos marinig ko ang pagngisi niya. Napakalaki ng pagbabagong ito at sisiguraduhin kong magiging matagumpay tayo. Kung tapos na po ang inyong pagpapakilala, Papa, Leo, biglang putol ko, ang boses ko ay kalmado pero may matinding otoridad, na tila nagpatunog ng isang malaking kampana sa gitna ng silid. Gusto ko lang sanang magdagdag ng ilang impormasyon na sa tingin ko ay mahalaga para sa lahat bago po tayo magpatuloy sa pagboto. Natahimik ang buong silid, parang may kung anong invisible na puwersa ang nagpatigil sa lahat ng paggalaw. Naguluhan si Papa, ang kanyang noo ay kumunot na parang may malalim na iniisip. Kumunot ang noo ni Leo, ang kanyang ngiti ay nawala at napalitan ng takot. Maya, ano ba ang ginagawa mo? Bulong ni Papa, halos hindi na marinig. Nagbibigay lang po ako ng katotohanan, Papa, sagot ko, at tumingin ako sa mga board members, bawat isa ay tiningnan ko sa mata. Mga ginagalang kong miyembro ng board, narito po ako upang ibunyag ang katotohanan sa likod ng mga peking reports na iprinisenta ni Leo. Narito po ang mga emails at bank statements na nagpapakita ng kanyang sabotahe at paglipat ng pondo sa mga personal account. Ang mga consulting fees na ito ay pawang mga kickbacks mula sa mga supplier na kanyang minanipula. Narito rin po ang mga transcript ng pag-uusap ni Leo at ng ating kalabang kumpanya na Apex Solutions, na nagpaplano ng isang hostile takeover at ang pagbebenta ng Pioneer sa isang napakababang presyo, kasama ang pagkasira ng aking reputasyon. Inilatag ko ang lahat ng aking ebidensya sa lamesa, bawat dokumento ay may marker na nagtuturo sa mga incriminating details. Nagkagulo ang board, ang bawat isa ay tiningnan ang mga dokumento na may gulat at galit. Nagbago ang ekspresyon ni Papa, mula sa pagkalito, naging takot, at pagkatapos ay naging matinding pagkahiya. Si Leo naman, namutla, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi. Kasinungalingan yan. Ini-frame niya ako, sigaw niya, ang kanyang boses ay parang isang bata. Kasinungalingan, tanong ko, nakangiti ng mapait, ang aking mga mata ay nakatitig sa kanyang mga mata. Kung kasinungalingan iyan, Leo, bakit hindi mo ipaliwanag ang mga ito? Itinuro ko ang isang dokumento na may kanyang pirma sa isang illicit transaction. At bakit, Papa, wala sa mga papeles ng benta ang Quantum Leap, ang pinakamahalagang software na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon? Alam niyo po ba kung bakit? Kumunot ang noo ng lahat, tiningnan nila si Papa at si Leo na parang naghahanap ng sagot. Ang Quantum Leap, sabi ko, ang aking tinig ay tumunog sa buong silid, puno ng kapangyarihan at pagtatagumpay, ay hindi nakapangalan sa kumpanya. Nakapangalan ito sa akin. Akin ito. Ang lahat ng teknolohiya, ang patent, ang lahat ng karapatan, nasa akin. Kung ibebenta ninyo ang kumpanya, walang Quantum Leap. At nang walang Quantum Leap, ang Pioneer ay isa na lang lumang pangalan na walang halaga. Isang pangalan na malapit ng lumubog.
Nagsimulang magbulungan ang mga board members, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabigla at pagkabigo. Ang kinatawa ng Apex Solutions, na naroon din sa meeting, ay biglang bumitaw at tumayo. Kami po ay aalis na. Hindi namin alam ang mga nangyayaring ito at hindi namin itutuloy ang anumang transaksyon, sabi niya, halatang nahihiya at galit sa panloloko na kanilang nadiskubre. Tumingin ako kay Papa, ang kanyang mukha ay puno ng pagkatalo at pagsisisi, parang isang bata na nahuling gumawa ng kalokohan. Tiningnan ko si Leo, na ngayon ay halos umiiyak na sa takot, ang kanyang kayabangan ay nawala na parang bula. Sinubukan ninyong kunin sa akin ang lahat, sabi ko, ang aking tinig ay matatag, walang pag-aalinlangan. Binuo ko ang kumpanyang ito mula sa aking sariling dugo at pawis, at ngayon, dahil sa inyong pagtataksil, iiwan ko kayo. Pero hindi ako aalis ng walang dala. Umiti ako, isang tunay na ngiti ng tagumpay. Aalis ako, pero kasama ko ang lahat ng aking intellectual property. Ang quantum leap at lahat ng susunod na inobasyon na binuo namin at ang mga bago pa nating bubuuin. Kasama ko rin ang aking team, ang mga taong naging loyal sa akin, ang mga taong naniniwala sa aking pananaw. At kayo, Papa at Leo, may iwan kayo sa isang kumpanyang walang halaga, walang kinabukasan at walang integridad. Hindi ninyo kinuha ang lahat sa akin. Kinuha ko ang lahat mula sa inyo. Tumalikod ako, ang bawat hakbang ay puno ng paglaya. Sa likod ko, narinig ko ang kaguluhan, ang pagtaas ng boses, at ang pagbagsak ng mga pangarap na itinayo ko para sa kanila. Hindi ko na lumingon pa. Ang Pioneer Innovations, ang kumpanyang minsan kong itinuring na aking buhay, ay hindi na nakabangon matapos ang araw na iyon. Nang wala ang quantum leap na siyang puso ng kanilang teknolohiya, at ang pag-alis ng aking mga pinakamahuhusay na staff na walang pag-aalinlangang sumunod sa akin, unti-unting nalugi ang kumpanya. Ang mga balita ay kumalat sa buong industriya na parang apoy sa tuyong damo. Ang sabotahe ni Leo, ang pagbagsak ng kanyang reputasyon bilang isang huwad na lider, at ang katotohanan na si Papa ang nagbigay daan sa lahat ng ito. Ang kanilang pangalan, na minsan ay simbolo ng inobasyon, ngayon ay naging simbolo ng pagtataksil at pagbagsak. Si Leo, ang bagong CEO, ay naging isang pinagtatawanan. Hindi siya nakahanap ng ibang trabaho sa industriya, dahil sa masamang reputasyon na kanyang nilikha. Balita ko, napilitan siyang magtrabaho sa isang maliit na negosyo na walang kinalaman sa teknolohiya, nabubuhay sa anino ng kanyang dating ambisyon at ang pera na nawala sa kanya. Si Papa naman, sinubukan niyang lapitan ako ng ilang beses, nagpadala ng mga mensahe, humihingi ng tawad, umaasang babalik ako at ililigtas ang kanyang nalulugmok na kumpanya. Ngunit ang sugat ay masyadong malalim. Ang pagtataksil ng sarili mong pamilya ay mas masakit pa kaysa sa paninaksak ng kaaway. Hindi ko na siya kayang tingnan ng walang sakit at pagtataksil na nararamdaman. Ang dating relasyon namin na binuo sa pagmamahal at pangarap ngayon ay ganap na nawasak. Sa kabilang banda, ako at ang aking tapat na team ay nagsimula ng bago naming kumpanya, ang E-Innovative Forward. Bitbit namin ang quantum leap at ang lahat ng aming bagong ideya, na ngayon ay mas malaya at mas mabilis na naisa sa katuparan. Sa loob lamang ng 3 taon, ang Innovative Forward ay mabilis na lumago, at ngayon ay mas malaki, mas matagumpay, at mas mayaman kaysa sa Pioneer Innovations sa rurok ng kanyang tagumpay. Wala akong kailangang patunayan kaninuman. Ang aming tagumpay ay sapat na patunay sa aking kakayahan at integridad. Nakita ko ang epekto ng karma. Ang kasakiman at pagtataksil ay bumalik sa kanila ng doble, tulad ng paghampas ng alon sa pampang. Ang paghihiganti ay hindi kailangan ng sigawan o pisikal na paghaharap. Minsan, ang pinakamalakas na paghihiganti ay ang pagiging mas matagumpay kaysa sa mga taong nagtangkang sirain ka. Natuto ako na ang tunay na yaman ay hindi lang pera o posisyon, kundi integridad, katapatan, at ang pagpapahalaga sa sarili. Ngayon, malaya ako. Matagumpay. At masaya. Ang kumpanyang binuo ko ay tunay na akin, at ang kapayapaan sa aking kalooban ay walang katumbas. Ito ang aking hustisya. Ito ang aking tagumpay. At ang kwentong ito ay isang paalala na ang katapangan at talino ay palaging magtatagumpay laban sa kasamaan.